Kamusta po ulit mga 5-9 and have a blessed day po ulit sa ating lahat. At ngayon po ipagpapatuloy po natin yung topic po natin about doon po sa paano ka ba magiging magaling na isang security guard. Okay, ito po yung last part. Kasi nung first part po natin ito, tinapik natin. Bago ka dapat dumating doon sa point na talagang gusto mong gumaling, meron pa pong step. Yung first step po natin is nandun po sa una natin vlog. So ito po yung second part. Okay, so yung una po natin dito sa pangalawang part po natin or last part po, paano ka maging mahusay na security personnel ay una, dapat know by heart the 11 General Order. Dapat alam po natin sa puso at sa isipan natin ang 11 General Orders. Kasi nga po sabi ko nga, ito yung pinaka-Bible po natin sa trabaho. Ang 11 General Orders. So, kinakailangan po makita sa atin na alam po natin siya, naiintindihan natin. Una po kasi yan, dapat tatlo po. Una, you have to memorize the 11 General Orders. Know the meaning. Alam mo dapat ang meaning ng bawat isa. At ang panghuli po is the application. I-apply na po natin kung ano yung natutunan natin doon po sa 11 General Orders. Okay po, pangalawa, dapat po marunong tayong magsalita ng English at especially, syempre, marunong din tayong gumawa ng report about sa English. Diba? Lalo, syempre, kung target mo maging officer, kailangan po yun. Kasi ito po yan hindi po yabang na ikaw ay nag-start na kahit taglis lang po yan. Wala namang perfect po when it comes to grammar. Kahit po yung mga lingwahe nila ay English, hindi naman perfect, basta naiintindihan. Pero kung kaya mo naman gawin, bakit hindi? Paano ka magsalita? Kasi po, ito yan. Sa security po kasi, on and off, ang tao natin makakasalamuha. Iba-ibang lahi. Siyempre, lalo pagka nasa high-end na lugar. Mga spoken dollars po dyan, even yung mga bata. But siyempre, nasan nga po ako sa BGC, talagang doon ka talaga na talaga magsasalita kasi even mga bata talagang kakausapin ka lang in English. Siyempre mga mga anak ng mga business tycoon na pumapasok yan sa mga stores sa BGC. So kinakailangan po talaga, alam po natin. Kahit naman hindi yan talagang fluent ka magsalita ng English, hindi naman sabihin nila kasi Pilipino. Yun nga po, ang taas na expectation ng mga banyaga sa mga Pilipino. Diba? Kaya sasabi tayo doon. Hindi yun yabang or lalo sa trabaho natin sa security guard. Kasi po lahat makakakot. Paano kung partner ang pumunta sa iyo? Siyempre, part of customer service yan. Tinanong ka, hindi ka makasagot. So, ang sasabihin sa company, nag-hire ba kayo ng mga security guard na even small English hindi alam? Diba? Yung mga something na maiintindihan lang nila, hindi nila makapagsalita. Diba? So, magkakaroon tayo ng problema dito. Lalo yung mga, siyempre, most yan, tinatanong niya, nandun lang sa paligid mo, dapat alam niyo kung sagutin nyo. Yung mga location, kinakailangan naman halos ang tinatanong especially sa store nyo, saan ang location ng ganito, paano pumunta doon. So pinag-aaralan po dapat yan, hindi natin ninineglect or binabaliwala. Kasi po isang napakalaking aspeto sa mga security guard na dapat marunong ka magsalita in English. At syempre po, pagpawa ng report, syempre nakakaano naman Tagalog ang gagawin ng report. Diba? Para bagang hindi mo, kasi one time meron akong agency na pasukan din yan sa ganyan, mag-report kami Tagalog. Siyempre galing na kung saan talagang English ang report namin. Pero Tagalog, sabi parang hindi ni-encourage. So I'm not blaming siguro kanya-kanya na parang, pero para sa akin po, kasi sa aking pananaw lang po yun, po, na bakit ayaw nating turuan mag-report ng English itong mga officer natin. Diba? Tagalog sila yung gagawa. Yung parang alam natin yung kung paano natin i-mold yung tao. Kasi report ka Tagalog, tapos officer ang magbibigay ng report sa operation, tapos Tagalog. So hindi natin sabing kailangan naman doon tayo sa standard. So kailangan po yun. Okay po, next po natin. Kasi ganito po yan ganito sa English yan, kasi may mga may marunong magsalita na magaling sa English, pero pag writing na mahina. Meron naman po ang galing magsalita, magsulat in English sa report, pero pag nagsalita na, nahihirapan na. So kinakailangan po natin, i-balance po natin yun. The same po dapat. Huwag niyong dito lang tayo mas magsulat. Paano kung kausap ka na? Hindi lang magaling ka lang magsalita, pero paano pa nagsulat ka na? Di ba? Kailangan po doon. Parehas po natin. Huwag tayong maya. Kasi lang din yung takot. Mamaya na po natin yan. Baka kasama dito.
Okay, pang-apat po may alam ka sa batas. Siyempre, dapat knowledgeable po kayo sa mga law. Kahit yung mga basic lang, yung alam natin ginagamit natin, paano ka ba, may dalang summon, ano yung mga ginagamit na term nila dyan, mga warrant of arrest, paano yung pag pinigilan mo yan, anong pwedeng ikaso sa'yo, yung mga obstruction of justice, mostly yung oral defamation, diba, yung mga act of lasciviousness, yan po yung mga term, mga batas lang na talagang dapat maaralan natin yan kung paano. Tsaka syempre yung batas din ng Pilipinas. Kasi sabi nga, diba, sa batas, innocence of the law excuses no one. So, paano, especially sa mga labor code, dapat po alam natin yan. Kasi, ang daming naluloko mga security pagdating sa mga batas diba? So, huwag tayong matakot po kasi, sabi nga, habang tayo nabubuhay, dapat natututo tayong mag-aral. Hindi para lang gamitin sa mali. Siyempre, pag gamitin sa tama, paano mo i-depensa yung sarili mo kung di mo alam ang batas? Diba? Kahit simple lang, kaya mong i-depensa yung sarili mo. Be a lawyer of your own. Hindi mo pwede mag-hire ka pa ng abogado, simple batas lang, hire ka ng abogado, di ba? Kaya mo namang i-depensa yung sarili mo pagka ganito, ganyan, ganito, di ba? So, alam po dapat natin. So, mga naligsik po tayo. Mag-aaral, tayo, basa ng books, di ba? Invest. Magbasa po tayo ng mga, sabi nga, di ba, sa mga books na nabasa ko, kung ano ka ngayon, depende yan sa books na binabasa mo. Di ba? Kung puro fiction, puro self-help, ganyan, eat ka, di ba? Dapat po yung alam mong makatotohanan naman. Hindi ko sinasabing hindi ko nabasahan yung gano'n. Depende po sa'yo. Diba? Okay, so dapat po alam natin yung batas. Next po is, dapat po syempre good followers ka. Kailangan po marunong ka din sumunod. Kasi syempre the good leader is also a good followers. Kaya hindi ko na sinabi good leader kasi pag good followers ka, exactly, you're a good leader. Diba? Kailangan marunong tayong sumunod. Hindi yung ikaw yung leader, tapos ikaw pa yung or ikaw security guard, ikaw pa yung lawbreaker dyan, dapat po kailangan ikaw mismo yung nagli-lead by example, diba? Good followers. Okay, ito pa po yung karagdagan, number 5. Tandaan natin lagi, sinabi ko rin na learning is a continuous process. Talagang ang pag-aaral tuloy-tuloy yan. Wala yung kasi officer na ako, tagal ko ng security, hindi ko na mali. Dapat pa yung mga basic, napakadali mo. Kasi pa naging officer ka, ituturo natin sa mga tao natin. Tapos nananaligsik pa, hindi mo pwedeng puro lang sa trabaho lang. Dapat meron ding mga self-help na tinuturo natin sa kanila. How to save, how to invest. Kailangan po yun. Sa panahon po ngayon, alam po dapat ng mga tao natin how to save your money. Kasi ito naman kaya tayo nandito tayo nagtatrabaho tayo para sa pera di ba? So baka tayo mong bandang huli pera na magtatrabaho sa iyo. Paano mangyayari kung wala ka namang pera? Di ba? Kaya nga, kasi mula ngayon, talaga magkaano ka muna. Kaya sinasabi nila yung sa iba daw, the money will work for them. Na ngayong mayayaman na, pero yung nagsimula yan, sila pa na nagtatrabaho para sa pera, para sila magkakapera kung nagtatrabaho. Kasi sabi mo, minana nila yan, saan pa nanggaling yung mana? Sa mga magulang. Ito naman yung mga magulang kung anong ginawa niyan. Nagpagal din para magkaroon ng pera, kaya nagkaroon sila ng negosyo. Kaya later, yung pera na nagtatrabaho sa kanila. Ganun po yun. Kaya nga, tuturuan po natin sila. Kasi pag puro trabaho lang, parang boring, parang yun, alam na nila yan Pero dagdagan mo yan ng mga self makakatulong sa sarili nila, mag-iisip yan, kailangan pagbutihin mo trabaho. Hindi ka na nahirapan ng katuturo kasi maramdaman nila yung sarili nila, yung pamilya nila di ba? So dapat ganun po, kailangan hulihin mo kung ano yung pinakamahalagang bagay or importanteng tao sa kanila. Siyempre lahat naman tayo, our family, di ba? So dumianin, kailangan gusto mo ba ang pamilya mo ganito? Hindi natin pinakikialam ang pamilya kasi malaking aspeto ang pamilya, kung ano ang trabaho, kung ano yung nangyayari o ginagawa natin sa trabaho. Kapag magulo ang pamilya, sigurado magulo sa trabaho. Pag walang plano sa buhay, walang goal, o hindi magsisikay sa trabaho. Pero ang tao, pag may goal, may pumamahal sa pamilya, sigurado yan. Talagang gagawa ng paraan niya ng tama. Siguro para lang makupat niya yung goal na gusto niya mangyari. At dapat lahat kayo. Sa mga security po, napakalaki ng chance po ninyong yumaman. May blood po ako yan. Kasi we are in the business na. Puro business sa mga kaharap natin, transaction natin, negosyo, kung ano yung gagawin, you have to report, di ba? Puro logbooking. Sa negosyo dapat you have to report. Hindi po pwede na wala kang gagawin. So, hindi. Kaya, napakalaki ng potential kung mabibuild up ng mga security to do their business after na kanilang trabaho magsisig. Kaya kasi 12 hours ang duty po ng mga security, sobrang sisipag. Ang aagaan dyan na araw-araw dito sa paraphernalia. How much more kung sa sarili nila gawin yan at meron silang lakas ng loob
meron namang capital, hindi pwedeng wala, kahit magkano lang yan kung kaya mo. And later on, for how many years from now, 10 years from now, siya na sa mayaman yan. Diba? So, wag po natin dapat kanahan natin mga security sa ganyan. Okay. So, ang next group natin is yung ating pong of course, syempre, you have the center of our Creator. Diba? Be God of the center of your life. Na kailangan po na kayo po ang number one na nasa puso natin ang kakilang. So, yun lang po. So, ito po yung mga karagdagan dito po sa last part ng ating paano ka magiging magaling na isang security guard. So, I hope po nakatulong po dito sa isang tanong. Ay, ito na po yung last part. At may kasunod po ito yung saling tanong na kapag daw ito nagiging asenso na sa pagsisecurity, I mean, may position na, magaling kang security, andun na yung tinatawag na may mga humihila pababa. Yun po yung natin dapat. Kasi you have to be prepared. Kasi pag mahusay ka, talagang nakikitang nag-grow ka, kumbaga sa puno, mabunga ka, sigurado po yan, may babato at babato. So, dapat maging handa tayo doon. Yun po yung susunod natin topic about yung may mga tao, may mga crab mentality. So, gawin nating inspiration at depression po din. Yung episode na topic natin, maraming pong salamat and God bless po sa ating lahat.